Masayang araw, mga ka-PL. Eto na. Ibinunyag po ni Greco Belgica, mga ka-PL, ang tila matagal ng sistema at matagal ng kalakaran ng gobyerno pagdating po sa infrastruktura, mga ka-PL. Kung nangyayari man ito noon sa mga nagdaang administrasyon, syempre, maliban po kay Tatay Digong, mga ka-PL, baka, mas nangyayari po ito, sa kasalukuyang administrasyon. Kung yung simpleng ayuda nga lang, mga kababayan, imbis na ibuhos, ipamigay lahat sa ating mga kababayan, itila barya-barya, 1/4 lamang ang napupunta sa ating mga kababayan at ang 3/4, mga kababayan, tila naibulsa po ng mga buaya. Pero sa aking palagay, mga kababayan, at hindi lamang palagay, sigurado ako dito, mga kababayan, malamang hindi po ito nangyayari sa administrasyon ni Tatay Digong. Kilala namin yan Taga Davao yan, mga ka-PL. Galit yan sa korupsyon at sa illegal na pulburon, mga ka-PL. Kaya pala, nagtataka tayo. Teka, maayos pa naman yung kalsada. Bakit? Binubutas, binabakbak, tapos aayusin ulit. Parang tanga lang eto po, mga kababayan, ang maikling paliwanag ni Greco Belgica na baka eto nga ang nangyayari, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyerno. Panoorin po natin, pero bago ko po simulan, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Eto na. Intindihin niyo pong maigi, mga kababayan. At pagkatapos niya pong maipaliwanag sa inyo, ang tila matagal ng kalakarang ginagawa ng gobyerno, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Okay? Eto na. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang kalsada ayos pa, ginagawa na naman? Kaya bakit lagi na lang butas-butas ang kalsada? O kaya bakit ang laki naman ng pondo sa flood control, baha pa din? Ayon sa mga nakalap naming impormasyon, meron pala kasing latag ang pondo niya na nanggagaling sa Kongreso. Ang politiko raw humihingi ng 25 to 40%. Tapos 7% babayad ka ng VAT, 1% para sa insurance bond, 10 to 15% para sa implementing agency, 2% para sa BAC, 3% para sa contingency fund, at 0.5 or 1% kung kukuha po ang COA. So meaning, magkano lang talaga napupunta sa proyekto? Around 42 to 12% na lamang po dahil ang nawawala are 58 to 88%. Kaya bakit natin ginagawa ito? Dahil gusto natin malaman ng totoo. Ito, nabalitaan ko. Sinabi sa akin. Hindi ko alam kung ito talaga yon. Baka kayo alam ninyo. Pero yan ang tanong natin. Dahil kung totoo ito, dapat itigil to. At kung hindi naman ito totoo, ano ang totoo? Dapat nating malaman. At karapatan nating malaman. Dahil pera yan ng taong bayan. Kayo, ano sa palagay nyo? Anong mga impormasyon at balita din nakakarating sa inyo? Kita nyo na, mga kababayan. Napakalaki po ng mga naikakaltas na pondo para sana yon sa mga magagara at magagandang infrastruktura na gagawin ng gobyerno. Pero ang sobra kalahati, mga kababayan, mantakin ho ninyong 58%, nababawas na pupunta lamang po sa mga iilan, at ang 42 hanggang 45 lamang ang napupunta sa proyekto, mga kababayan. Anong mangyayari sa atin yan?
taon-taon yung kalsada bago. Pero bakit naman dito sa amin? Pinagawa ito ng dating Pangulong Duterte. Sa kanyang administrasyon, lumaki ang mga kalsada dito. Naging, kung daw nagkakamali, may parting 8 lanes, may parting ng mga 6 lanes. Ganun po kalalawak ang aming kalsada. Hindi naman sisira kaagad. Kasi nga, mga kababayan, Duterte ang administrasyong nagpagawa nitong mga kalsadang ito. Kalsada pa lang yan, hindi pa yung kasali yung mga tulay, yung mga airport. Kaya nasabi ko kanina, mga kababayan, sigurado ako na hindi ho ito nangyayari sa administrasyon ni Tatay Digong. Tatanungin ko kayo, nangyayari kaya ito ngayon? Sa administrasyon ni Junior, mga mga kababayan, yung kasimple-simpleng ayuda, 15,000 ang iaabot sa tao. Tapos meron pa sigurong bigas. Abay, ang natatanggap 5,000. Nasaan yung 10,000? O nasa bulsa po ng mga buhaya, mga kababayan. Marunong yung buntis. Hindi nakapagtimpi. Siyempre nga naman, kailangan ng pera, buntis siya, manganganak siya, pampili ng gamit. Nag-video. Kinabukasan, sinuli yung 10,000. Yung 10,000, mga kababayan. Yan. Baka nga, nangyayari ito ngayon, mga kababayan. Pero meron po akong idea. Meron po akong nakausap na isang elected official, mga kababayan. Nakausap po siya, kasalukuyang elected pa siya o nasa termino pa siya, mga kababayan. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba, bakit yung mga matitinong kalsada sinisira tapos ipapagawa ulit? Sabi ko, oo nga, nagtataka ako dyan, bakit ba? Pakipaliwanag ka sa akin, baka sakaling alam mo. Ito, sabi niya lang po ito sa akin, mga kababayan, Hindi po ito nagmula sa akin. No? Katulad ng panood natin kayo ng video ni Greco Belheca, hindi man natin alam na ganun pala ang kalakaran. Ngayon lang rin po natin nalaman yan. Ngayon, itong sabi niya sa akin, kasi ganito yan. Halimbawa, bibigyan sila ng, halimbawa lang ito halimbawa lang. Bibigyan sila ng pondo, 10 milyon. Ayan, kinakailangan, yung 10 milyon na yan, ubusin mo sa 1 taon. Ubus yan lahat, walang matira, kahit piso. Para sa susunod na taon, maaaring 10 milyon ulit ang ibibigay sa inyo o baka mas tumaas pa. Hindi ho bababa. Kasi na-consume nyo ho lahat ngayon, kung nagsoli ka ng 2 milyon dahil sobra, wala ka na mapaglagyan ng pondo. So, sa susunod na taon, mga kababayan, ang ibibigay sa kanilang pondo, di 8 milyon lang. Nagsoli ka naman ng 2 milyon, di mo naman pala kayang ubusin. Sobra-sobra naman pala yung pondo sa'yo. Kunin namin yung 2 milyon, ibulsa namin. Ibulsa namin yung iba. Hindi. Joke lang po. Hindi niya sinabi sa akin ibulsa. Akin lang mo yun. Maaaring ganun po ang mangyayari sa kanila. Kaya, kahit na wala na po silang mapaglagyan ng pondo, mga kababayan, wala na po nakikita na mga gagawing kalsada, halimbawa sa kalsada na lang, pilit ho nilang sinisira itong mga matitinong kalsada para may paglagyan po sila ng pondo. Malustay nila yung pondo na yan, mga kababayan. Yun lang po ang kwento sa akin. Para sa susunod na taon, sir, tika, 10 milyon nga kinulang pa Baka pwedeng mag-increase kayo ng another 2 million. Ayan. Diyan na po papasok, mga kababayan, ang lumalalang korupsyon. Doon pa lang sa sinabi ni Greco Belheca, mga kababayan.
maihahalin tulad na po natin yon sa isang korupsyon. Di ho ba? Baka meron din po kayong idea. Paki-comment na lamang po mga kababayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Pag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.